Bubuo ng supplemental budget ang Senado kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Samantala, ginagalang naman ng mataas na kapulungan ang naging hatol ng Korte sa kontrobersyal na pondo ng mga mambabatas. Yan ang balitang hatid ni Bianca Piedad. Iginagalang ng Senado ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na ideklarang unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Para sa Senado po, abutan academic ito dahil sa 2013, noong nakaraang buwan, sinabi na namin na we will not avail of the PDAF. Sa 2014 naman, 15 na kami ang nagsabi na tanggalin sa budget yung aming alokasyon sa PDAF. Kasabay nito ang pagtatanggal ng naturang pondo sa binabalangkas na national budget para sa susunod na taon. Nakatakda naman supplemental budget ang Senado para sa taong ito, kasunod na naging hatol ng Korte Suprema. I would propose that we already pass a supplemental budget to the extent of at least 14.5 billion, which will be used now by the President, by the government, for relief and rehabilitation. Ikinagalak naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang hatol na ito ng Korte at hindi lang anya ito vindication para sa kanya kundi maging sa iba na ring Pilipino. Nilinaw naman ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na ginamit niya para sa mga proyekto ng gobyerno ang kanyang PDAF at hindi napunta sa kanyang kustodiya ang nasabing pondo. Ako naman ay ready to face the case. Pinag-aralan ko rin naman yun eh. Para naman kay Senador Sonny Angara, dapat humanap ng paraan ng gobyerno upang tiyakin na hindi maapektuhan ng SC ruling ang public at social services gaya ng edukasyon. Samantala, pag-aaralan ni Justice Secretary Leila De Lima ang mga naging batayan ng SC sa hatol nito oras na matanggap na ng kalihim ang opisyal na kopya ng desisyon. Hindi pa ho natin nakikita exactly yung resolution, no, na papabalita pa lang. So, syempre, aalamin natin kung ano yung mga naging reasoning nung Korte Suprema sa pagdi-declare as unconstitutional nung PDAF. And because of that we haven't seen yet a copy of that resolution or decision, it's very difficult to intelligently comment or to make an intelligent comment. Ipinaliwanag din ni De Lima ang panibagong kasong plunder na isinampa ng Ombudsman laban sa mga mambabatas na umano'y umabuso sa kanilang PDAF o pork barrel. Yung Ombudsman kasi, kung natatandaan niyo po, ay nagsagawa rin po ng sariling investigasyon, a parallel independent probe dun sa PDAF scam, lalo na yung sa Napoles, NGOs. No, at katulad nga po ng NBI, ay nag-recommend din sila for the filing of plunder and graft charges against the 3 senators, saka ilan-ilan pa ho ng mga officials ata ng mga implementing agencies at mga NGOs. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.